Para naman sa maging lagay ng ating panahon, patuloy pa rin po tayong makakaranas ng occasional rains or meron pa rin po tayong mga pabugso-bugso ng mga malalakas na pag-ulan dito sa bahagi ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Dala pa rin po ito ng habagat. While dito naman sa rest of Ilocos Region, sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, maging sa rest of Central Luzon, dito sa may Calabarzon, kasama na rin po dito sa Metro Manila at rest of Mimaropa, may mga scattered na mga pag-ulan pa rin po tayong mararanasan and dala pa rin po ito ng habagat. Sa morning po hanggang noontime, pwede po nating masilayan yung haring araw. Ngunit pagsapit po ng hapon, gabi at madaling araw, tumataas po muli yung chance or nandun po yung chance pa din ng mga pag-ulan dala ng habagat. Meron pa rin po tayong ina-expect ng periods ng mga malakas na pag-ulan, kaya again, pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan. While for the area naman ng Bicol Region, meron din tayong mga ina-expect na mga thunderstorms due to, or mga isolated na mga pag-ulan due to localized thunderstorms. Ina-expect po natin hindi na ganun ka-enhance yung habagat, unlike po nung mga nakarang araw kung saan pinapalakas ito ni Bagyong Dolphin, pero medyo marami pa rin po yung dala nitong paulan and posible pa rin po na hanggang malalakas yung ating mga pagulan na mararanasan, lalo na dito sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. While for the area naman po ng La Union, Pangasinan, Benguet, maging dito sa may Tarlac, Pampanga, Bulacan, dito po sa Metro Manila, Rizal, Cavite at sa bahagi din po ng Batangas, makakaranas pa rin po tayo ng biglaang buhos ng mga malakas na pag-ulan. Kaya doble ingat pa rin po para sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Dito naman sa bahagi ng Palawan at Western Visayas, possible din po na may mga scattered ng mga pag-ulan pa rin tayo na mararanasan, dala pa rin po ito ng habagat. While for the rest of Visayas at whole area ng Mindanao, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. Possible lang yung mga isolated o yung mga biglaang pag-ulan, paggilat at pagkulog, dala po ng localized thunderstorms. Bukod po dito, meron din tayong minomonitor na bagyo sa labas ng ating area of responsibility. Ito pa ay isang tropical storm na may international name na Pelo. Huling namataan yung sentro nito sa layong 3,000 kilometers east of extreme northern Luzon. Taglay nito yung lakas ng hangin na 75 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot sa 90 kilometers per hour. Eastward po yung pagkilos nito sa bilis na 35 kilometers per hour. So pasilangan po ito at palayo sa ating area of responsibility and wala rin tayong ina-expect na magiging direct effect nito sa anumang bahagi ng ating bansa. Sa lagay naman ng dagat baybayin ng ating bansa, meron po tayong nakataas na gale warning sa Batanes, maging sa Babuyan Islands, kung saan mapanganib po yung pagpalaot para sa ating mga kababayang mangingisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. And also, dito din po sa may western section ng Luzon, pag-iingat din po para sa ating mga kababayan dahil magiging katamtaman hanggang sa maalon yung lagay ng ating karagatan.